Para po sa mga mahilig tumingin sa ilalim ng sofa o sa mga lumang pitaka, may nakatagong kasaysayan sa mga maliliit na barya na madalas po nating binabaliwala. Kaya pag-usapan po natin dito ang 10 sentimo na barya na nilabas po noong taong 2017. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong maliit na barya na kulay tanso. Pero marami itong dalang kwento na pumupukaw sa interes ng mga coin collectors dito sa ating bansa. Ang taong 2017 ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan po ng pananalapi dito sa Pilipinas. Ito po ang opisyal na huling taon ng pag-mint o paggawa ng 10 sentimo na barya sa ilalim po ng tanyag na BSP coin series bago po tuluyang lumipat ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa New Generation Currency or NGC series noong March 2018. Ang disenyo po nito ay simple lamang. Gawa po ito sa copper-plated steel, may timbang na 2.5 grams at meron po itong diameter na 17 millimeters. Sa harap o overside po nito, yan po yung nakikita natin sa larawan dito. Ayan, makikita po natin ang halagang 10 sentimo. At sa ilalim nito ay ang taong 2017. Habang sa likod naman nito, ayan, ito po yung kanyang likod or reverse side. Makikita naman natin dito ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Interesting po ang baryang ito dahil minamarkahan po nito ang katapusan ng isang era. Noong July 2017 or Hulyo 2017, inannounce po ng BSP na ititigil na ang produksyon ng 10 sentimo dahil sa mas pinaigting na konsolidasyon ng mga denominasyon sa bagong serye. Kaya ang bawat piraso ng 2017 10 sentimo na hawak po natin ngayon ay literal na huling batch ng kanyang lahi. Yan, ngayon ay pag-usapan po natin ang collector interest ngayon. Sinasagot ang tanong kung interesado ba ang mga numismatist o coin collectors na bilhin o kolektahin ang baryang ito ngayon. Ang sagot po ay nakadepende sa kondisyon ng barya at sa layunin ng kolektor. Sa pangkalahatan, ang mga standard o regular circulation coins ng 2017 10 sentimo ay itinuturing pa rin common dahil marami ang naiprint na supply bago po natapos ang taon. Gayunpaman, may partikular na grupo ng mga kolektor na naghahanap nito para makumpleto ang kanilang year set o ang buong serye mula 1995 hanggang 2017. Para sa kanila, ang pagkakaroon po ng huling taon ng produksyon ng selyo ng pagtatapos ng pagtatapos po ito ng isang koleksyon. Kung ang barya ay nasa brilliant uncirculated or BU condition, ibig sabihin ay parang bago, makintab pa at walang gasgas mula sa sirkulasyon, mas mataas po ang tsansa na may magka-interes na kumuha nito. Kaya masasabi ko po tungkol dito ay ang interes ng mga tao sa coin collecting ay patuloy po na lumalawak, lalo na para sa mga coins na hindi na ginagawa ng central bank. Bagamat hindi ito kasing sikat ng mga sinaunang pilak na piso, may sarili po itong puwang sa mga nagsisimula pa lamang sa hobby dahil madali pa itong ma-access at aralin. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa rare mint errors. Yan, ang rare mint errors sa circulation. Dito po pumasok ang tunay na hinahanap ng mga seryosong kolektor. At yan po ay ang mint error. Dahil po sa bilis at bulto ng produksyon sa planta ng BSP Security Plant Complex, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga depekto sa paggawa na nakakalusot sa sirkulasyon. Ang mga error na ito ang nagpapasabog sa alaga ng isang ordinaryong barya. Ngayon, ito ang tanong. Ano-ano ang mga posibleng rare error variant ng 2017 10 sentimo na pwede pong makita sa sirkulasyon? Ang una ay ang tinatawag pong die crack or COD
error, kung saan may lamat ang bakal na ginamit pang tatak. Kaya naiiwan ito ng tila nakataas na linya o bukol ng metal sa ibabaw ng barya. Pangalawa ay ang off-center strike, kung saan ay hindi po pumatak sa gitna ang makina habang pinukpok ang barya. Dahilan para may maiwang bakanteng espasyo sa gilid at maputol ang disenyo. Mayroon din tinatawag na double die variant, kung saan ay nagkakaroon po ng malinaw na pagdodoble sa mga letra o mismong numero o taon tulad ng 2017. Ang mga ganitong klase ng pagkakamali ng pabrika ay napakabihira, at kapag napatunayang authentic o totoong error mula sa planta at hindi po sinadyang sirain sa labas, ito ang nagiging mitsa para mag-agawan ang mga collectors sa mga online bidding groups. Yan, pag-usapan naman po natin ang estimated price nito sa Philippine peso. Ayan, ang pag-usapan po natin ang realidad pagdating sa halaga o estimated price po nito sa Philippine peso. Kung ang hawak mo ay isang ordinaryong 10 centimo lamang na 2017, tulad po ng aking barya dito sa larawan, yan, na maaaring galing po sa sukli, may mga gasgas at medyo maitim na, ang halaga po dito sa market ay nananatili po sa face value nito na 10 centimo o halos walang premium na dagdag. Ngunit kung ang barya mo ay nasa estado ng pagiging brilliant uncirculated o naitabi mo agad sa sako ng bangko nang hindi po nagagamit, maaari po itong ibenta sa mga buy and sell platforms sa halagang 5 pesos hanggang 20 pesos bawat piraso. Depende po sa kasunduan. Kaya uulitin ko, 5 pesos hanggang 20 pesos depende sa kasunduan. Kung ito naman ay ibinebenta bilang bahagi po ng isang kumpletong set ng 10 centimo mula taong 1995 hanggang 2017 na nakadisplay sa frame, ang buong set ay pwede pong maglaro mula 500 pesos hanggang mahigit 1,500 pesos, depende po sa kalidad ng mga barya sa loob. Para naman sa mga rare mint, yan, rare mint error coins, tulad po ng malalang off-center o malaking CAD error, walang fix na presyo ang market. Maaari po itong magsimula sa 150 pesos at umabot ng libo-libong piso kung may dalawa o higit pang kolektor ang nag-aagawan sa isang auction. Kaya masasabi ko po ay ang pagtatakda ng presyo sa numismatics ay palaging nakabatay po sa batas ng supply at saka demand. Kung gaano kabihira ang error at kung gaano po katindi ang kagustuhan ng mamimili na makuha nito. Ngayon, worth it bang kolektahin ito ngayon? Kung ang layunin mo bilang coin collector ay kumita agad ng malaking pera sa mabilisang paraan, maaring mabagal po ang usad. Yan, maaring mabagal ang usad para sa baryang ito dahil sariwa pa o fresh pa ito sa kasaysayan at marami pa ang umiiral nito sa mga tagong alkansya. Subalit kung ang titignan mo ay ang historical value at ang kasiyahan ng pagkumpleto ng isang natapos na serye ng pananalapi sa Pilipinas, napaka-worth it po nitong itabi at alagaan. Ito ang huling saksi sa mahabang takbo ng lumang BSP Coin Series. Ang pagtatabi ng isang magandang kalidad na baryang ito ngayon ay pamumuhunan sa kwento ng sirkulasyon ng pera sa bansa na ikukwento pa sa mga susunod na henerasyon. Kaya sa kabuuan, ang masasabi ko po dito ay ang tunay na halaga ng pagkolekta ay hindi lamang po nasusukat sa pisikal na halaga ng piso, kundi sa preservation ng bahagi ng ating kultura. Kaya palaging suriin ang bawat baryang dumadaan sa inyong mga kamay dahil hindi mo alam kung kailan ka makakatagpo ng isang natatanging pagkakamali ng makina na may malaking halaga sa mata ng mga eksperto. Marami pong salamat sa pagsama
sa pagsusulong ito sa mundo ng numismatics. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga kabarya. At maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.